Hello, sir, ma'am. Thanks for coming. Please, feel free to sit in the dining room. Nandiyan na po si Mr. Del Mundo. Mabilis niyang pahayag bago pa man makapagsalita ito. Ano nangyari sa mata mo? Bakit ang kapal ng glasses mo? Sa halip ay tila nag-aalalang pahayag ni Ivan at nakimkim niya ang kanyang bibig, lalo at biglang kumunot ang mukha ng napakagandang kasama nito. Dito na po tayo, sir, ma'am. Wika niya na tila hindi narinig ang sinabi ni Ivan, pagkatapos ay agad siyang kumilos upang makalapit sila sa dining table na kinauupuan ni Caleb Del Mundo. Sir, nandito na po si Mr. Dominguez. Baling din niya agad sa amo na noon ay nakatingin sa cellphone nito. Wait, what are you doing here? Narinig niyang biglang bahayag ng kasama ni Ivan at nang lumingon siya dito ay nakahalukip-kip na ito. Medyo nakaramdam pa siya ng panliliit sa sarili sapagkat tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. She's my secretary. Biglang saad ng kanyang boss at labis-labis ang pasasalamat niya sa pag-bought in nito. Bigla kasi siyang nawindang sa pagtataray nito at hindi niya alam kung paano niya i-handle lalo at kaharap ang kanyang amo. Really? Kailan ka pa nagkaroon ng ganitong klase secretary? Kuya Caleb? Wika nito sa kanyang boss at nagulat siya dahil tinawag niya itong kuya. Di yata't magkapatid ang dalawang ito. Babe, that's too much. Come on, let's sit. Si Ivan sa kasindahan kasabay ng paghawak sa kamay nito. So, alam mo nandito ang babaeng ito kaya pumayag kang makapag-meeting agad kay Kuya Caleb kahit may lakad tayo? Nag-aakosang tura nito kay Ivan. Abi, hindi makapaniwalang pahayag ni Ivan sa pag-aalburuto ng girlfriend ngunit tila matigas din ang ulo nito. Antindi mo rin, no? Pumasok ka pa talagang secretary ng pinsan ko dahil alam mo business partner sila ng boyfriend ko. Baling nito sa kanya at hindi niya alam ang gagawin. Parang gusto na lamang niyang bumuka ang lupa at lamunin siya ng buo. Abigail! Matigas na tura ni Caleb sa kanyang pinsan. Naintindihan niya kung may grudge ito sa kanyang secretary dahil nakita din ng mismong mga mata niya kung paano nito niyakap si Ivan noong birthday nito. Pero parang wala sa lugar ang pag-aalburuto nito. Kuya? My secretary is here with me for a business meeting. Stop being childish. May pananarmon niyang pahayag sa pinsan at namimilog ang mata nitong tumingin sa kanya. Paano parang ngayon lang niya napagsalitaan ng ganoon ang pat niyang pinsan at sa harapan ng karibal nito. That's right. Come on, have a seat. Nandiyan na mga pagkain. Sa Ivan naman kasabay ng malambing na paghihila dito upang maupo. Nakasimangot at may pagtatampo sa Abigail, ngunit ikinibit na lamang nilang dalawa ni Ivan. What about you? Are you planning to stand there forever? Baling niya sa kanyang secretary na tila na matanda sa pagkakatayo. Lihim siyang natawa dahil sa pagkagulat nito. Pagkatapos ay mabilis na umupo sa kanyang tabi. Ramdam niya ang aloofness nito sa kanilang tatlo lalo na sa kanyang pinsan. Medyo naawa siya sa itsura nitong halos nababara ng suka ang mukha dahil sa pinagsasabi ni Abigail. Out of the blue ay kinuha niya ang rice sa gitna at inalok dito. Nagulat ito sa ginawi niya subalit agad ding nagpasalamat sa kanya. Thank you, sir. Nahihiya pang pahayag nito pagkatapos ay naglagay lamang ng konting rice sa plate nito. Nang mailapag nito ang lagayan ng rice sa gitna ay binigay na naman niya dito ang isang platter na dish. Ako na po, salamat. Pahayag nito at natutuwa siya sa pagkataranta nito. Na-curious tuloy siya sa kung ano iniisip ng bagong secretary sa kanya sapagkat tila wala sa sariling nakatitig sa kanya mula sa rearview mirror ng sakyan. Hindi siya celebrity pero alam niya sa sariling hindi nalalayo ang kanyang itsura sa mga ito. Kaya nadismaya siya ng gusto sapagkat hindi paghanga ang nakikita niya sa mga mata ni Kaylin kanina kundi labis na pagkainis. Parang gusto nitong manakit sa paraan ng pagkakatitig nito sa kanya kanina kung kaya tinaasan niya ng kilay ng todo. Maya-maya ay inilapit din niya ang isang basong tubig dito pero nagpasalamat lamang ito at hindi man lamang ngumiti. Lihim niyang pinagtawanan ang sarili. Ano bang ginagawa niya? Sa halip na mainis ay ibinaling na lamang niya ang atensyon kay Ivan at sinimulang pag-usapan ng project nilang La Vista Homes. Thank you bro for the collaboration and this lunch too. Masayang tura ni Ivan kay Caleb pagkatapos ang kanilang pag-uusap tungkol sa napakalaking project. It's my pleasure, bro. You know, Del Mundo's Holding has a huge trust in your company. Let's make the project into a reality together. Cheers! Tura naman ni Caleb pagkatapos ay itinaas ang basong may juice. Itinaas din ni Ivan ang baso niya pagkatapos ay halos sabay silang tumunga sa kani-kanilang baso. So paano? Mauna na kami bro. Nakasimangot pa rin ang girlfriend ko at tila hindi magiging okay kung hindi ko pa siya sasamahan sa pupuntahan niya.
Pabirontura ni Ivan, sabay tingin kay Kaylee na wala sa ayos ang timpla ng mukha. Sure, humayo na kayo. Baka mas lalo mag-alboruto at magkakaroon pa ng World War III. Nakatawang pahayag ni Caleb pagkatapos ay tumingin sa kanyang pinsan. Pasupladang saad ni Abigail at hindi napigilan ng dalawa ang bahagyang pagtawa. Para sa kanila ang cute nitong mapikon. Naunang tumayo si Ivan pagkatapos ay pumunta sa likod ng kasintahan at malambing na tinulungan tumayo. Nakapag-shake hands ito kay Caleb pagkatapos ay humarap kay Kaylin bago hinila ang girlfriend palabas. Mauna na kami. Salamat sa napakasarap na pagkain. Regards to the boys. Pahayag nito. Sobrang namang nagulat si Kaylin ngunit automatic namang sumilay ng bahagya ang kanyang ngiti at kagyat na yumuko ng bahagya. German! Mula sa pagkatulala ay biglang nagising si Kaylin. Nakatayo na pala ang kanyang boss at ngayon ay palabas na naman sa glass door ng VIP dining room. Napasunod kasi ang tingin niya kina Ivan at girlfriend nito kanina habang papalabas at nakangiti pa. Hindi niya kasi akalaing mapansin ng dating kasintahan ang napili niyang menu sa lunch. Siyempre dahil kilala niya kung anong favorite itong pagkain ay yun ang in-order niya. Agad na naman siyang napatayo mula sa kinauupan at kagaya ng dati halos patakbo na naman niyang hinabol ang kanyang amo. Ang bilis-bilis naman kasi nitong kumilos. Pati paglakad ay halos takbo na para sa kanya. Naabutan niya ito sa entrance hall na nakapamulsa habang hinihintay ang pagdating ng sasakyan nila. I am warning you. Don't mess with my cousin's boyfriend. Saad nito na hindi man lamang nagtapon ng sulyap sa dalaga pagkatapos ay pinagpatuloy ang paglabas dahil nasa bukana na ang magara nitong sasakyan. Habang lumilipas ang mga araw ay unti-unti nang namamaster ni Kaylee ang kanyang trabaho bilang secretary ni Caleb Del Mundo. Nakakapagod ang maging secretary ng CEO ng napakalaking kumpanya. Bukod sa kaliwat ka ng meetings ng kanyang boss, ay walang habas sa pagdating ang napakaraming documents at walang patumanggang calls mula sa loob at labas ng company. Noong una ay tila mabubuwang siya sa dami ng gagawin ngunit hindi naglaon ay natutunan na rin niya ang tamang teknik sa kanyang trabaho. Nag-e-enjoy na siya sa mga ginagawa at unti-unti ay nasasanay na din siya sa pagkamasungit at pagkasnob ng kanyang boss. Hindi nga niya alam kung bakit napakainit ng dugo nito sa kanya samantalang ginagawa naman niya ng mabuti ang kanyang trabaho. Ni hindi na nga siya nagbe-break at madalas lagpas ng tanghalian kung siya'y kumakain para lamang tapusin ang mga ginagawa pero parang wala itong pakiramdam at hindi man lamang nakikita ang mga ganoong effort niya. Send this to finance department. ASAP! Napatigil mula sa pagsubo ang dalaga na biglang nagsalita ang boss sa kanyang likuran. Pasado alauna na ng hapon ngunit ngayon lamang siya makakakain sapagkat napakaraming urgent na documents and calls ang kanyang ginawa. Kabubukas pa lamang niya ng kanyang baon at halos unang subo pa lamang ang kanyang nagawa. Sir, nalunok niya nang wala sa oras ang nasa bibig niyang kanin at red egg. What are you doing? Agad na nakakunot noo ang kanyang boss kung kaya't bigla niyang tinakpan ng baonan at mabilis na humarap dito. Sorry sir, kumain lang po muna ako saglit. Saad niya, ngunit mas lalong lumala ang pagkakakunot ng noo nito. Parang hindi nagustuhan ang pagkain niya nang wala sa oras sapagkat tumingin pa ito sa mamahaling orasan na nakakabit sa kamay. It's almost 2 o'clock. Supposedly you are doing office work. Go over with the worker's manual. Seems like you forget what's in there. Seryosong pahayag nito at nagbaw na lamang siya dito. Hindi na po mauulit, sir. Pasensya na. Isasend ko na po agad dito sa finance department po. Wika niya pagkatapos ay mabilis niyang kinuha ang papel na hawak-hawak nito kanina. Pasampi niyang inilagay sa ilalim ng mesa ang hindi natapos na baon at hinarap ang fax machine. Idinial niya ang number ng finance department at maya-maya lamang ay tapos na ang pinapagawa nito. Halos pangatugan siya ng tuhod sapagkat hindi ito umalis. Bagkus ay humalukop-kip sa kinatatayuan at nakatingin sa kanya habang nakikipag-transact sa kabilang linya. Dancer, receive na po ng finance yung docs. Pagbibigay alam pa rin niya dito. Hindi niya alam kung anong iniisip ng kanyang boss pero bigla siyang naasiwa sapagkat mariin itong nakatingin sa kanya. Kung nagda-doubt ba ito sa trabaho niya o hindi naman kaya ay napapangitan ito ng lubos sa kanya. Sa kapal ng kanyang salamin ay talagang mapagkakamalan siyang si Miss Tapia. Follow me. Maya-maya ay utos nito pagkatapos ay mabilis na lumakad papasok sa office nito. Kinabahan man ay agad siyang sumunod dito. Send all this document to respective offices. This one, this.
Isa-isang inilipat ng boss sa dating kinapapatungan ng mga folders at isa-isa naman niyang dinadampot ang mga ito hanggang halos magkandako ba siya sa pagbitbit ng napakaraming folders. Be sure that it will be received within an hour. Utos pa nito at tumangutango siya. Copy, sir. Mabilis niyang pahayag pagkatapos ay nagbow siya dito upang lumabas. Sa bigat ng hawak niya ay hindi na niya hinintay pa ang response nito. Pagdating niya sa desk ay tinawagan niya ang messenger sa 25th floor kung saan naroroon ang kanilang opisina at pagkalipas lamang ng ilang minuto ay nandoon na ito upang kunin ang folders na ipinapasend ng CEO sa iba't ibang opisina. Pasuyo po ulit kuya. Pasensya na. Urgent po ang mga ito. Pakiusap niya sa messenger at ngumiti ito. Okay lang po ma'am. Ito naman talagang trabaho ko. Tura nito at kahit paano ay na-exercise pa rin naman ang kanyang panga sapagkat alam pa rin naman niya ngumiti sa ibang empleyado. Salamat po. Kailangan daw po kasang ma-receive ng lahat ng iyan within an hour. Sabi ni boss. Sige po kuya, ingat po kayo. Pag-dismiss niya dito. Sa dami ng folder at kalat-kalat na floor ang pagbibigyan baka hindi nito kayanin ng isang oras. Agad namang nagpaalam ang messenger at napahinga siya ng maluwag nang makalabas ito sa kanyang office. Ngunit agad ding hinarap ang telepono upang i-inform sa iba't ibang office na may mga docs na galing sa office ng CEO. Pagkatapos makipag-usap sa telepono ay nagulat siya sapagkat may biglang dumating na isang box ng malaking pizza at nakapangalan sa kanya. Sorry po, hindi po ako umu-order ng pizza. Nalilitong turan niya sa delivery boy. Pero sa iyo po nakapangalan ma'am. 25th floor, Office of the Secretary of the CEO. Giit ng lalaki at pasimple siyang napakamot sa ulo. Baka may kapangalan lamang siya pero secretary ng CEO kaya siguradong siya nga ang tinutukoy nito. Magkano po? Napilitang turan niya. Ayaw niyang nakikipag-transact na matagal lalo at nakikita ng boss niya ang kanyang ginagawa sa labas ng opisina nito. Pero nag-aalinlangan din siya sapagkat paubos na ang pera sa wallet niya. Tinipid na nga lang niya upang umabot hanggang sweldo. 1,250 man. Ani ng delivery boy at halos may matay siya sa sinabi nito. Alam niyang mamahalin talaga ang ganoong klaseng pizza pero 1,500 na lang yata ang laman ng kanyang wallet at ibabayad lang niya ang 1,200 sa isang pizza. Allowance na niya iyon ng 1 linggo ah. Pero bayad na po. I-receive niyo na lang po. Nakangiting saad ng delivery kung kaya't biglang nagliwanag ang kanyang muka. Hindi dahil sa libre kundi na-save ang allowance niya. Kumakain naman siya ng ganoon pero hindi sa mga pagkakataong paubos na ang budget niya. Ganoon po ba? Sige po. Mabilis niyang pahayag para makaalis na rin ito at makapagtrabaho na ulit. Itatabi na lamang niya ang pagkain baka biglang may mag-claim. Ini-address lamang sa opisina niya para mas madali. Thank you ma'am. Sige po, alis na po ako. Ani ng delivery boy at bahagya din siyang yumuko dito, tanda ng pagsang-ayon. Napahawak pa siya sa kanyang dibdib na makaalis ito pagkatapos ay umiling-iling na naupo sa kanyang swivel chair at hinarap ang computer. Eat now. Mula sa kung saan ay gulat siyang napaangat na muka pagkatapos ay dahan-dahan tumingin sa paligid. Kung hindi ka pa kakain within 1 minute, pababayaran ko sa iyo yung pizza. Pagbabanta ng boss niya mula sa speaker kaya bigla siyang napatayo at mabilis na binuksan ng pizza. Biglang kumalam ang kanyang sikmura. Favorite niya ang flavor ng pizza at pati ang amoy nito ay nanonood sa sarap. Kaya hindi niya napigilan ang sarili at inupakan na ang nasabing pagkain. Halos maubos na niya isang slice nang maisip ang kanyang boss. Hindi pa niya na-discover kung saan nakapwesto ang CCTV cam sa kanyang working space. Kung kaya't napalingon-lingon siya sa kung saan. Pagkatapos ay itinaas ang hawak na pizza at baka gusto rin itong kumain. Ngunit wala itong anumang response kung kaya't pakibit niyang ipinagpatuloy ang paglamon. Baka busy ito at hindi na nito nakita ang pag-offer niya ng pagkain. Ubusin mo yan. Kung may matitira, i-charge sa iyo ang bill. Maya-maya ay halos mabilaukan siya nang bigla na namang magsalita ang kanyang boss. Diyos mio Marimar, paano niya uubusin na isang buong pizza? Hindi naman siya palakaing tao. Nagmumukha ba siya matakaw sa paningin ng kanyang amo? Ate, may budget ka pa dyan? Ani Lance na kanina paaligaga na parang hindi makapanganak na pusa. Parood pa rito ang kapatid at pagsasabihan na niya sana kung hindi pa ito magsasalita. Pero kung wala, okay lang naman. Saad nito kasabay ng bahagyang pagkamot sa ulo. Medyo kinabahan siya sapagkat hindi magsasabi ang kapatid ng budget kung hindi importante at kailangan. Simot na ang pera sa wallet niya at pamasahin na lamang niya ng 2 araw ang naroroon. Para saan? May exhibit kasi sa school. Gusto ko sana sumali pero wala akong pan-register.
at kulang yung gamit. Pero okay lang naman kung hindi na, next time na lang. At tumilim pahayag ng kapatid. Magaling sila sa pagdodrawing ng kung ano-ano kaya naintindihan niya excitement at eagerness nitong sumali. Ngunit ramdam din niya ang slight disappointment dito sa maaring hindi niya pagsali. Hindi, sasali ka. Kailan ba yan? Magkano? Turan niyang mas malaki pa ang fighting spirit niya sa kapatid at kitang-kita niya kung paanong nagliwanag ang mukha nito sa sobrang kasiyahan. Next month pa, pero magbabayad na kami ng registration bukas at yung gamit na wala sa akin. Hindi ko kasi ma-finalize yung ginagawa ko kung wala iyon. Ani ng kapatid at tumangutango siya habang naglalakbay ng kanyang isip kung kanino siya lalapit at hihiram. Malapit na rin ang sahuran pero hindi rin aabot. Okay, sige, gagawin natin yan ng paraan basta pag-iigihan mo yung ginagawa mo. Saan niya at napatalon ito sa tuwa. Yes, thank you ate. Turan nito pagkatapos ay pumunta na sa kanyang likod at iniangkla ang mga bisig sa kanyang leeg. Oo na, huwag mo ko sakalin. Wika niya na nagkunwaring nauubo. Masilang ako ate. Mga naglalaking engineering firm at developer daw mga bisita kaya excited ako. Baka sakaling mapansin nila ang mga designs ko. Pahayag ng kapatid at mas lalo siyang na-excite para dito. Talaga? Naku, pag-iigihan mo. Oo ate, thank you. Si Lance at excited niyang ibinalik ang mga kamay nito sa kanyang leeg. Kung papalarin, maaaring kunin ng mga developer o engineering firm ang design ng kapatid para sa mga projects ng mga ito. O di naman kaya ay prospect na maging bahagi ng firms. Kung may pagkakataon, may trabaho na ang kapatid kahit patapos pa lamang sa pagiging architect. Ay, ang taas ng pangarap niya para sa kapatid. Sana nga palain ito ng Panginoon at matupad ang kanyang pangarap para dito. Nakafocus sa ginagawa sa computer si Kaylin kung kaya't halos mapaigtad siya mula sa pagkakaupo. Nang biglang may nagsalita kasabay ng pag-top dito sa kanyang table. Ninong! Halos lumaki ang kanyang mata sa kasiyahan pagkakita sa kanyang ninong. Dali-dali siyang tumayo at kinuha ang kamay nito upang magmano. Kumusta napakagandang secretary na isang CEO? Masayang pahayag nito. Okay naman po ninong. Thank you po sa pag-recommend niyo sa akin. Saan niya at nakangiting tumangutango ito pagkatapos ay tinapik ang kanyang balikat. Sabi ko nga, kayang-kaya mong trabaho dito. Confident na pahayag ng kanyang amain at siya naman ang napatango habang nakangiti. Kumusta mga boys? Okay naman po Nino. Good, maswerte sila at may ate silang responsible at ubod ng bait. Ani ng kanyang ninong at natatawa siyang nailing sa sinabi nito. Ngunit bigla niyang naalala ang sinabi ni Lance kaya pasimple siyang napatikim. Ninong, baka pwede mo naman akong pahiramin kahit 5K lang? Kahit atubili ay lakas loob niyang turan dito. Ito na lang kasi ang mabilis niyang lapitan at nagbibigay agad kung meron lamang cash ang wallet. Bagyang napatigil ito at halatang nag-isip bago ngumiti. Sa susunod na araw pa kasi ang sahuran eh. Kailangan ni Lance ng pan-register sa exhibit nila sa school. Paliwanag niya at tumangutango ito. No problem. Tingnan natin kung kasya itong nasa wallet ko. Kumuha ka sa tita mo kanina, may babayaran daw. Nakatawang pahayag nito pagkatapos ay hinugot ang wallet sa may bulsa. Ay, paano ba to? 3,000 lang nandito iha. Sad nito sabay pakita sa laman ng wallet nito. Nakangiti siyang tumango ngunit hindi niya naiwasang makaramdam ng lungkot. Hindi kasi kakasya ang 3,000 para sa pan-register ng kapatid. Ganito na lang. Sabihin mo kay Lance, daan siya sa bahay mamayang hapon at magwi-withdraw na lang ako bago umuwi. Pahayag ng kanyang ninong kung kaya't biglang nagliwanag ang kanyang langit. Sa kasiyahan ay napayakap siya sa kanyang ninong. Thank you, Ninong. Thank you. Hindi magkakamayaw ang kanyang pasasalamat at tinapik-tapik ng kanyang amain ang kanyang balikat. Attorney Garcia. Mula sa pintuan ng private office ng CEO ay biglang nagsalita si Caleb. Agad tumigil ang masayang mundo ni Kaylin pagkarinig sa boss ng amo at pasimpleng inalis ang mga kamay mula sa pagkakayakap sa kanyang ninong. Caleb! Pagkakita sa binata ay agad ngumiti ang kanyang ninong ng sobrang lawak pagkatapos ay tila excited na lumapit dito at nakipagkamay. Nagulat siya nang biglang mag-transform ang tabas na mukha nito. Hindi niya akalaing marunong palang ngumiti ang kanyang boss at ngayon ay abot hanggang sa mga mata nito. How are you, attorney? Kanina pa kita hinihintay? I'm good. Medyo na-traffic lang ng konti. Saad ng kanyang ninong at nakangiting tumango lamang ito. Nagtaka si Kaylin sapagkat tila walang kaso sa boss niya kung nalit ang kanyang ninong. Samantalang kapag ibang empleyado ay hindi madrawing ang mukha nito sa sobrang pagkakakunot ng noo.
Let's get inside. Masayang turan ng binata at pinaunang pinapasok sa Attorney Garcia. Maya-maya ay bigla itong humarap sa kanya at halos mahulog ang kanyang puso sapagkat napaka-formal na mukha nito. Hindi niya inaasahang ganoong kabilis magpalit ng ekspresyon ng mukha ang kanyang boss. At ngayon ay bumalik na ulit ito sa sobrang pagkakakunot ng noo. Put some coffee and send 2 cups inside the office. Formal na utos nito. Yes sir, right away po. Mabilis niyang pahayag pagkatapos ay bahagyang yumuko dito. Medyo nakimkim niya ang kanyang bibig sapagkat tiningnan siya nito ng mariin mula ulo hanggang paa. Ngunit pagkaraan na ilang sandali ay hindi niya napigilang pag-ikutan nito ng mata sapagkat tumalikod itong walang kahit na anong sinabi. I'm glad you found the best secretary. Pabirong pahayag ni Attorney Garcia kay Caleb. Nang makaupo ito sa harap ng kanyang mesa ngunit nginitian lamang ito ng binata pagkatapos ay tinungo ang swivel chair at umupo sa harap nito. Mabait ang batang iyan. Responsible at priority lagi ang pamilya. Sana'y mag-click kayong dalawa. What I mean is, bilang boss at secretary. Saad pa nito ngunit napangiti ang binata nang bigla itong kumambyo dahil sa pagtaas ng kilay niya. Naiiling na lamang niyang kinuha ang folder na ipinatong nito sa kanyang mesa at nakatawa ang mga mata habang binuklat ito. It seems like you know her so well. Hindi niya na malayang pahayag kay attorney. Of course, she's my goddaughter. She's my best friend's daughter. Mabilis na tugon ng abogado at lihim niyang naitaas ang kanyang kilay. Kaya naman pala. Oops, don't think negative young man. I am confident that she won't mess with you. Saan pa nito na tila nabasa yata ang kanyang iniisip. Ngunit bahagyan niyang naitaas ang noo. Dahil ba wala siyang dating sa kanyang secretary? Maya-maya ay bumukas ang pintuan ng kanyang opisina at pumasok si Kaylin na may daladalang 2 tasang kape na nakalagay sa may tray. Nag-excuse ito pagkatapos ay binabaan dala at maingat na ipinatong malapit sa kanila ang tig-1 tasa nilang kape ni attorney. Yumuko lamang ng bahagya ito sa kanya ngunit pagbaling sa kausap na abogado ay napakaganda ng iniaalay nitong ngiti. Tuloy sobra siyang napakunot ng noo. Kinahaponan ay nabigla si Kaylin nang tawagin siya ng kanyang boss sa loob ng opisina nito. Nakapagligpit na siya sa kanyang table at naghahanda na siya para sa pag-uwi. Here's your paycheck. Tura nito nang makalapit siya sa harap ng mesa nito. Sir? Wika niya dahil sa sobrang pagkabigla. Sa isang susunod na araw pa ang sahudan kaya sobra siya nagulat kung bakit ibinigay na nito ang kanyang paycheck. May mali ba siyang nagawa at ayaw na nito sa kanya bilang secretary? Get it now. Untag nito at kung ilang ulit siyang napalunok. Anong gagawin niya kung mawawalan siya ng trabaho? Paano ang kanyang mga kapatid? Sir, may nagawa po ba akong mali? Halos basag ang boss niyang turan sa amo. Hindi pwedeng basta lamang tanggalin siya sa trabaho. What do you mean? Bigla ay nakakunot ang noong tumingin ito sa kanya. Ayaw niyo na po ba sa akin bilang secretary niyo? Tatanggalin niyo na po ba ako? Halos maluhaluhang saan niya at mas lalong kumunot ang noo ng kanyang amo. Don't you need money for your brother? Nakakunot ang noong turan ng kanyang boss at bigla siyang umayos sa pagkakatayo at pasimpleng pinunasan ng mukha. Ay, need po sir pero hindi pa naman po araw ng sahuran. Halos magkabuhol-buhol niyang turan kung kaya't mas lalong hindi nagbago ang tabas na mukha ng amo. Get it now. We'll be out of the town starting tomorrow so get ready. Po? Sasama po ako sa inyo? Hindi makapaniwalang turan niya at napangiti ito ng may pagkasarkastiko. Are you deaf? Tila naiinis na turan ng kanyang boss at agad siyang umiling. Hindi po. Sige po. May out of town po tayo. Mabilis niyang pahayag at napailing ito. We'll leave early morning tomorrow. Pack some extra clothes. Pag-instruct nito at panaytango na lamang isinagot dito. You may go. Pagdidismiss nito sa kanya pagkatapos ay nagbow na siya dito. Salamat po ulit dito. Turan niya kasabay ng pagwagayway niya sa hawak na paycheck bago nalisan ang pribadong opisina ng amo. Pagdating niya sa kanyang desk ay napahinga siya ng maluwag pagkatapos ay unti-unting napangiti habang nakatingin sa hawak na tseke. Sa naramdaman niya labis na pagkabahala kanina dahil inakalang tatanggalin na siya sa trabaho ay unti-unti niyang nararamdaman ang labis na pagkatuwa pagkakita sa nakasulat na halaga sa tseke. Tumataginting na 25,000 na nakasulat doon para sa kanyang bayad ng kalahating buwan. Bi-monthly kasi ang sahuran, kaya half pa lamang ang kanyang nakuha. Sa susunod pa, ikakalta sa mga talks at ibang mga contributions niya kaya buong half month ang kanyang nakuha.
Sa tuwa niya ay ipinaypay niya sa muka ang hawak na tseke pagkatapos ay kinuha ang cellphone sa bag at tinawagan ng pangalawang kapatid. Simot na ang kanilang panggasto sa bahay kaya dadiretso na sila sa pag-grocery. Pagbaba ni Kylene mula sa 25th floor ay nandoon na ang kapatid na si Lance sa bukana ng building at kausap ang naka-duty na guard sa may entrance door, ngunit na makita siya ay agad itong kumuway na parang galing siya sa ibang bansa. Paglapit niya sa kinaroroonan nito ay agad nitong kinuha ang kanyang bag at isinukbit sa sariling balikat. Pagkatapos ay magalang na nagpaalam sa kausap na guard. Halatang excited ang kapatid sa kanilang pag-grocery at umakbay pa ito sa kanya habang tinutungo ang kanilang sakyan. Ang bait naman ng boss mo, ate. Maaga niya ibinigay ang sahod mo. Natutuwang tura nito. Kinabahan nga ako kanina. Akala ko tatanggalin na niya ako sa trabaho. Natatawa niyang tugon pagkaalala sa reaksyon niya nang biglang ibigay ng boss niya ang kanyang paycheck. Kung ano-ano nang naiisip niya kanina. Kaso paano na sila magkakapatid kung mawawalan siya ng trabaho? Mabuti na lamang at hindi pa siya tuluyang naiyak. In fairness, na-appreciate niya ng todo ang pagiging considerate ng kanyang boss. Narinig siguro nitong usapan nila ng kanyang ninong lalo na ang paghiram niya ng pera, kaya naisipan nitong ibigay na lamang na maaga ang kanyang sahod. Kahit naman pala masungit at stricto itong tingnan ay may kabaitan din, kaya mas lalo pa niyang pag-iigihan ang kanyang trabaho para naman matuwa ito sa kanya. E di nawala ng inis mo sa kanya. Pabirong saad ni Lance at napaisip siya. Dahil kakwento din kasi niya sa kapatid ang kasungitan ng kanyang amo at alam din ito kung paanong gustong-gusto niyang pukulin ng sapatos o di naman kaya ay lasunin ito. Medyo. Tura niya at bahagyang tumawa si Lance sa tugon niya. Hindi ka lang siguro sanay sa ganoong tipo ng lalaki. Tura ng kapatid at napakibit siya. Baka nga, sa bagay ngayon lamang naman siya naka-encounter ng ganoong kasungit na tao. So Kuya Ivan, kumusta naman na siya ate? Out of the blue ay tanong ng kapatid. Hindi ko alam. Masaya na siguro. Pahayag niya habang nakakibit. Lately ay hindi na niya naiisip ang dating kasintahan at kung hindi lamang nasambit ng kapatid ang pangalan nito ay hindi na papasok sa kanyang kamalayan. As in, wala na talaga kayo ate? Ani ng kapatid at mabilis siyang umiling. Ganun lang kadali. Hindi makapaniwalang tura ni Lance at napangiti siya. Ganun talaga? Pahayag niya at bahagyang napatingin sa kanyang mukha ang kapatid. E di wala ka ng boyfriend ngayon. May panghihinayang pa yatang pahayag ni Lance at natawa siya dito. Ano naman kung wala? Hindi naman yun ang priority ko kundi ang mapag-aral ko kayo. Saad niya at tumango-tango ito habang unti-unting napapangiti. Dapat bumili ka din ng para sa'yo ate. Unang sweldo mo kaya kailangan mong bumili ng gamit mo. Si Lance pagkatapos din ang makapag-grocery sa loob ng mall. Nag-enjoy sila sa pagbili at halos kinuha na nila ang pangalawang linggo nilang pangangailangan. Wag na, okay pa naman ang aking mga gamit. Disinterested niyang pahayag ngunit mapilit ang kapatid kung kaya't napadpad sila sa department store. At dahil wala siyang planong bumili ay hinayaan na lamang niya si Lance ang tumingin-tingin. Nagulat na lamang siya na lumapit ito sa kanya at may hawak-hawak na blouse, slacks at coat. Ano yan? Hindi makapaniwalang turan niya sa kapatid. Para sa'yo. Kailangan mo din magsuot ng bagong damit ate. Nakakahiya naman, sa CEO ka pa naka-assign. Ani ng kapatid at hindi niya alam kung matatawa siya o maiinis dito. Pero kahit siguro magprotesta siya ay desidido ang kapatid na bilhin ng mga hawak na damit. Kung kaya't napailing na lamang siya nang pumila na ito sa may counter. Hindi naman sa wala siyang pakialam kung luma o bago ang suot niya. Kaso mas may priority ang pangangailangan ng mga kapatid kaya hanggat maaari ay hindi muna siya gumagastos para sa kanyang sarili. Bagay sa iyo mga ito, promise. Tuwan-tuwa na pahayag ni Lance habang bitbit ang mga pinamili nila sa department store. Siguraduhin mo lang ha, kung hindi sa iyo ko papasuot yan. Birong pagbabanta niya at nakatawang umakbay sa kanyang kapatid. Tiwala naman siya sa kapatid. Ito kasi nagiging stylish niya at tagasabi kung okay ang kanyang suot o hindi. Ate? Ate! Kasalukuyan siya nagbibihis nang marinig ang sunod-sunod na pagkatok ni Carl sa pintuan ng kanyang silid. Tila may importante itong sasabihin sapagkat wala yatang balak tumigil hanggat hindi niya ito napapagbuksan ng pinto. Anong meron at parang hindi ka makapaghintay sa iyong pagkatok? Saad niya sa kapatid sabay awang ng malaki sa dahon ng pinto. Ate, may naghahanap sa'yo sa baba. Sa Kuya Delphine daw siya. Tura ng bunsong kapatid at biglang natuliro ang kanyang pag-iisip. Anong ginagawa ni Kuya Delphine sa kanilang bahay sa ganitong oras? Ha? Bakit daw?
May pag-aalalang tanong niya kay Carl ngunit nagkibit lamang ito ng balikat. Ate, bilisan mo, may naghihintay sa'yo sa baba. Si Lance na nababagalan yata sa kanyang pababa kaya pumanik din sa taas. Pababa na po. Turan niya sa pangalawang kapatid kasabay ng pagtanggal sa nakabuhol na towel sa kanyang buhok. Pagkatapos ay nagmamadali din pumanaog. Ginawa na lamang niyang panuklay ang mga daliri sa mamasamasang buhok. Balak niya mag-blower ng buhok kanina ngunit hindi na niya nagawa dahil minamadali siya ng mga kapatid. Kuya Delphine! Batiin niya sa driver ng kanyang boss nang makita itong nakaupo sa hindi kalakihan nilang sala. Agad naman itong tumayo mula sa pagkakaupo at bumati din sa kanya.